Blessed afternoon po, Shepherd's Heart Church, at samahan niyo po akong muli sa hapong ito para po sa ating pananalangin, pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. At bago po natin gawin yan, tayo po muna ay magbulay ng maikling salita ng Panginoon na makikita po natin sa aklat po ng Hebrews chapter 11 verse 6. Ang sabi po dito, no one can please God without faith. For whoever comes to God must have faith that God exists and rewards those who seek Him. Sa Tagalog po, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. So, even Christians are not exempted to experience difficult situations in life, as we always say that we live in a fallen world. So, to stay faithful to God during difficult times, firstly, we must focus on prayer. So, mahalaga po na daw tayo ay laging nananalangin. So, pray consistently. So, ang ibig po sabihin nito, make prayer a daily practice even if it's just for a few minutes. Pray about your struggles, ask for guidance, and thank God for His blessings. Di nga po ba ang sabi sa 1 Thessalonians 5:17, pray continually. Ibig sabihin, lagi po tayong manalangin o patuloy po tayong manalangin. Don't be afraid to express your feelings and emotions to God. He wants you to come to Him with your struggle. So, wag po tayong mag-atubili sa ating pong paglapit sa ating Panginoon. Sabihin po natin sa Kanya kung ano po yung ating nararamdaman, ano po yung ating iniisip, or kung meron po tayong kinakatakot, or meron po tayong mga kabigatan. Gusto po ng Diyos na marinig yun mula sa atin. So, secondly po, seek God's truth in scriptures, or simply read the Bible. This means that you will study the Bible to understand God's character and promises. So, paano po natin makikilala ang Diyos kung hindi po tayo magbabasa ng Kanyang salita? At ang pagbabasa po ng salita ng Diyos can bring comfort and strength during challenging times. So, kung tayo po ay may kabigatan or nabibigatan, naguguluhan, nasasaktan, imbis na po mag-dwell tayo sa mga bagay na ganon, bakit hindi po natin basahin ang salita ng Diyos upang makilala po natin kung sino po ang ating Diyos, at dun po ay magkakaroon tayo ng kaaliwan or comfort at kalakasan habang tayo po ay may pinagdaraanan. Next po, thirdly, trust in God's promises. Alam naman po natin na ang Diyos ay faithful. Siya po ay laging tapat at ang kanyang mga pangako ay talagang mapapagkatiwalaan. So, let us meditate on God's promises. Imbis na ang minemeditate po natin sa isip natin ay ating mga problema, bakit hindi po ang mga pangako ng Diyos ang ipagbulayan po natin? So, reflect on verses that reassure you of God's love and faithfulness. So, alalahanin po natin ang mga pangako po ng Diyos, sapagkat ang mga pangako ng Diyos ay talagang para sa atin na Kanyang mga anak. So, mahalaga po talaga na meron po tayong memory verse para po sa mga pagkakataon na tayo po ay nanghihina or nawawala ng pag-asa. Ang salita po ng Diyos ay patuloy nating mapanghahawakan.
And lastly po, remember God's faithfulness. Reflect on times when God has answered your prayers and shown you His love. So alalahanin po natin, siguro naman po sa tagal na po nating mananampalataya, marami na pong tayong panalangin na tinugon po ng ating Panginoon. At ito po yung mapanghahawakan natin na talagang ang Diyos ay tumutugon sa panalangin at ang Diyos ay laging tapat sa kanyang mga pangako. At ito po ay mapanghahawakan din natin para po kung ano man po yung sitwasyon natin sa kasalukuyan, lagi po tayong makakatiyak na ang Diyos po ay laging nariyan para po tayo ay tulungan. So, stay committed to your faith even when it seems difficult. God will see you through. Lagi po tayong sasamahan ng ating Panginoon because He loves us unconditionally. Totoo po na hindi po natin kayang matawaran pag-ibig ng Diyos sa atin na kanyang mga anak. He will always be with us. He will always help us. And He will always guide us. Purihin po ang Panginoon.